Hello everyone! Hello po sa lahat. Ako po si Gina. Ito ang ating channel, Ed's Dance and Food. Sa channel po na ito ay marami kayong makikitang mga dance and exercise na pagsasaluhan po natin. O ayun nga po, ako nga po si Gina. Ang aking channel ay Ed's Dance and Food. So, dito po sa channel natin, marami kayong mapapanood na mga dance and food, mga pagkain po na niluluto at iba pa, mga dance na nagagawa natin, Zumba, exercise, dance exercise, folk dance at iba't iba pa. Pero ngayon sa vlog na ito ay pag-uusapan po natin yung tungkol sa bakit nakakatamad mag-exercise. Totoo nga ba yun na tinatamad na tayo mag-exercise? Ano kaya ang dahilan? Okay, tingnan natin kung ano-ano ang mga dahilan sa bakit tayo tinatamad ng mag-exercise. Meron po ako ditong ilang dahilan ito. Hi, hello guys. Good morning, good evening, good afternoon, saan man kayo or parte ng mundo na nanonood sa ating Ed's Dance and Food. Ayan, Ed's Dance and Food, kayo ba ay tinatamad ng mag-ehersisyo? Kasi kasama sa atin, di ba? Pagka sa una masipag mag-exercise, tapos bandang huli tinatamad na. Ano kaya mga dahilan nito? So, may tanong po doon na makikita nyo sa bandang huli at pipiliin ko po yung pinakamaganda yung explanation. Ang pinaka napiliin ko po ay may ayuda. O ayun nga po, ako nga po si Gina, ang aking channel ay Ed's Dance and Food. So dito po sa channel natin, marami kayong mapapanood ng mga dance and food, mga pagkain po na niluluto at iba pa, mga dance na nagagawa natin, Zumba, exercise, dance exercise, folk dance at iba't iba pa. Pero ngayon sa vlog na ito ay pag-uusapan po natin yung tungkol sa bakit nakakatamad mag-exercise. Totoo nga ba yun na tinatamad na tayo mag-exercise? Ano kaya ang dahilan? Okay, tingnan natin kung ano-ano ang mga dahilan sa bakit tayo tinatamad ng mag-exercise. Meron po ako ditong ilang dahilan ito. Meron po akong 5 dahilan kung bakit po tayo natatamad na sa pag-exercise. Sana sa pag-share ko nito, hindi lamang ako ang magbabago, kundi tayong lahat. So hindi ko naman ito tinapik dahil ako po ay perfecto na. Ako rin po ay tinatamad na rin, kaya ito po ay isang waiver. Hindi po ako nagmamagaling or ano pa man. Just talking from my experience at sinishare ko lang po sa inyo. Ano yung 5 na dahilan bakit tinatamad tayo sa exercise? Number 1, kulang po sa layunin or motibasyon or malinaw na target. So halimbawa, basta sinabi mo lang sa sarili mo, mag-exercise lang ako. Tapos wala nang malinaw na purpose. So karamihan po sa atin, lalo na pagbata pa, wala naman tayong purpose na malinaw, ano? Pero sa mga katulad namin na medyo nagkakaroon ng edad, ang malinaw na reason sa amin na isa po ay ang aming kalusugan. Yes, yung kalusugan po natin, dapat po talaga kailangan maging malinaw po sa atin na yan ang isang dahilan. Kaya dapat po natin hindi tayo tamarin sa pag-exercise. So, nararamdaman nyo rin po ba yan? Yung tinatamad kayo? So, ayun. Yun ang number 1. Kulang po tayo sa layunin. Number 2, nagiging boring na or nagiging monotonous na at nagiging pare-pareho na po yung ginagawa natin. Ang dapat daw po sinasuggest or nire-recommend ng mga eksperto ay iba-ibahin natin yung mga exercise natin. So, halimbawa, katulad ko, makikita nyo po dito sa channel ko, meron din akong pagtatanim. Ang pagtatanim ay isang uri rin ng
isang paraan din or uri rin ng pag-ehersisyo. Okay, kayo po ba ay may garden sa inyong bahay? Pasulat nga po kung anong mga tanim nyo dyan. Sa amin, dahil maliit lang yung lugar namin, sa kabila, meron kaming isang malunggay, pero yung mga gulay, yun pa lang ang wala pa. So, maganda sana na maumpisahan namin kahit sa paso lang. Maumpisahan po natin sibuyas, kamatis, okra, pechay. Pechay, napakadali po niyang patubuin. So, yan po ibang uri para hindi tayo maboring sa ating gawain or sa ating pag-ehersisyo. Hindi naman kailangan po na laging walking, laging jogging, or laging swimming. Kahit po yung mga gawaing bahay ay pwede po natin gawing exercise upang magkaroon po ng kaibahan or variation at magiging paiba-iba po yung ating gagawing pag-ehersisyo. Yun po ang number 2. So, yung number 1 po, kulang po tayo sa layunin o motibasyon. Walang malinaw na target, walang malinaw na purpose ang ating pag-exercise. Kaya tinatamad tayo. Number 2, yung pong monotonous na or paulit-ulit na yung ating ginagawa. Pag puro dancing, nakakasawa na rin. So, hinahaluan ko po siya ng iba't ibang gadget. So, makikita nyo po dito, di ba? Papasyal ko kayo. Kikita nyo po dito, bumili ako ng dumbbell para magkaroon ng pagbabago. So, ganun po. Kailangan po may pagbabago or eto naman po, yung ating hula hoop. So, hindi laging dancing. Maglalagay din po kayo ng ibang aktibidades. Ayan. Hula hoop. Ano pa pong pwede natin gawin? Yung TV, nakalabas na pala dito yung TV. May binili rin ako isa. Ito yung tinatawag na twister. Alay, naalikabok na. Ibig sabihin, matagal ko siyang hindi ginagamit. Itong twister na to, ito-twist nyo po ang katawan para mabend po kayo. Mabend. Hindi nyo makikita. Yan. Ay. Si Whitey. So, ayun po. Shake it all. Shake. To the left and to the right and to the left and to the right and to the left and to the right and to the left and to the right. Okay. So, kahit wala naman pong gadget, pwede naman po, hiningal na tuloy ako. Pwede naman po, tumatakbo, naglalakad, okay? So, meron din tayong jump rope. Okay, yung jump rope ho ay para lang meron kang lubid, pero actually ginagawa na natin yan kapag tayo ay nagja-jumping. Number 3. Ano number 3 po natin? Stressed po tayo or pagod tayo. Ayan. Sinong mga pagod dyan? Pagod sa trabaho. Hindi po ba? Pag sobra na po ng trabaho natin, hindi na tayo nakakaisip mag-ehersisyo. So, dapat po ay ang pagkakaroon, ang paalala, ang pagkakaroon ng maraming trabaho o responsibilidad ay hindi dapat maging hadlang o katamaran natin ang ating pag-ehersisyo. Kailangan lang po magpahinga. Hindi naman po ibig sabihin kailangan everyday or araw-araw tayo nag-e-exercise. Pwede naman po na 3 times a week, lalo na kung nagbibuild tayo ng mga muscles para meron siyang pahinga or ngayong araw na to kamay, bukas naman yung paa natin. Ayun number 4. Ayun, number 4. Wala pong mabilis na resulta kaya tayo tinatamad mag-ehersisyo. Kasi po, ina-expect natin, halimbawa, nakapagturo po tayo or nakapag-exercise po tayo ng isang buwan, ina-expect natin, papayat na tayo or makikita na kagad yung pagbabago sa ating katawan. Minsan po, ito ang nagiging dahilan kaya tayo ay tinatamad ng mag-ehersisyo. Pero ang totoo nga po, hindi po magic. Hindi po magic ang pagpayat or pagbabago sa katawan. Yung maliliit na na pagbabago, halimbawa sa timbang,
Huwag naman araw-araw na timbangin. Pwede naman po na after 1 month, ganon, tas makikita nyo po. Sasabayan din po lagi natin ng pagkain ng healthy food. At ako po ay guilty doon. Sinong guilty dyan? Sulat nga yung pinaka-paborito nyong junk food. Paborito kasi french fries, di ba? Mamantika yon. At saka popcorn, mamantika din. Yung mga ganon. Bawasan na po natin at ilagay na natin, ipalit na natin yung mga gulay, prutas, at mga madadaling kainin. Okay, mga lugaw, mga madali pong matunaw. So, ayun. Mahilig din kayo sa sa sitsirya. So, dapat po, kailangan wag tayong mainip. Meron po talagang proseso ng pagbabago. Okay? So, ayun. Pagod tayo. Number 3, pagod tayo. Number 4, gusto natin may resulta kagad. At number 5, nag-iisip po tayo. Yung pag-iisip po natin ang una natin babaguhin. Ano po ang nasa isip natin? Ay, mahirap yan. Ayoko mag-exercise, nakakapagod. Hindi ko kaya. Wala akong panahon. So, dapat po ay matibay po yung gusto natin. Lalo na kung ang reason, ang dahilan kaya tayo nag-ehersisyo ay para sa kalusugan. So, yun po yung sa akin. Para sa kalusugan talaga. Pag hindi ako nag-exercise po yun, yung heartbeat, mahirap na po siya, hinihingal. At least po, pag tayo po ay nag-exercise, yung ating pong heartbeat ay gumaganda, nababawasan po lahat ng mga toxic sa ating katawan. Ayun, so nakita nyo na po ang mga iba't ibang uri ng dahilan natin kung bakit tayo tinatamad sa pag-ehersisyo. Number 1, wala tayong malinaw na layunin. Number 2, naboboring tayo, monotonous, paulit-ulit yung ginagawa natin. Kaya dapat iba-iba po. Number 3 po ay pagod tayo. Yes, lalo na sa mga nanay na katulad ko. Pagod na po tayo sa pagluluto, sa paglalaba, pagpaplantsa, pamamalengke. Ayaw na nating mag-exercise pa. Number 4, ayaw po natin na wala tayong nakikitang resulta kagad. Gusto natin payat agad tayo or bumaba kagad yung ating timbang. At ang huli po, yung ating pag-iisip, ang una po nating baguhin. Sabihin natin sa pag-iisip natin, baguhin mo yan. Mag-isip ka ng kakayanin mo yan. Ito ay para sa ikabubuti mo, hindi mo pahihirapan yung sarili mo. Bagkus, pag ginawa mo yan, gaganda pa ang iyong katawan. So ngayon po, nalaman na natin ang iba't ibang uri ng mga dahilan kung bakit tayo tinatamad sa pag-ehersisyo. Meron ba kayo niyan? Anong sa inyo? Pinaka number 1 na dahilan sa inyo sa 5 yan? Sa kulang sa layunin, boring or monotonous, stress o pagod, walang nakikitang resulta kagad, or yung ating pag-iisip. Sa 5 pong yan, ano po ang pinaka number 1 na dahilan ba't kayo tinatamad? Palagay naman po, pasulat naman po, pa-share kung ano yung number 1 na nagiging reason bakit tayo tinatamad. Kasi ako lahat yan. Oh no! Lahat ng 5 na yan ay dahilan sa akin. Pero, ayun nga, sabi ko nga, at least pag may channel akong ganito, nagkakaroon ako ng obligasyon na mag-ehersisyo dahil ako nga po ang nagtuturo. So, kung ako po ang nagtuturo nito at hindi ko isinasabuhay, nakakahiya naman po sa inyo. Kaya, maganda siya. Sa una ay magkakaroon akong responsibilidad hanggang masanay na po ako na gagawin ko na talaga ang pag-ehersisyo kahit hindi po ninyo ako tatawagin. Okay, so yan lang po ang ating sharing for today. Kapag tayo ay informed at alam natin na ganun ang nangyayari sa atin, at least alam natin kung paano natin kakausapin yung sarili natin at paano natin i-hype, paano natin babaguhin yung ating pag-iisip upang sa araw na iyon ay maka-exercise tayo. Good luck po sa lahat. Nawa ay makasama ko kayo. Exercise body, hindi naman po laging dancing. Pwede naman kung mahilig kayo magbisikleta, mahilig kayo maglinis ng bahay, mahilig kayo magtanim. Maganda rin po exercise yan. Akyat baba sa hagdanan, walking, jogging, paglilinis ng banyo, pagpupuskos, pagtatanim. Lahat po ng yan ay maituturing nating ehersisyo basta po bumibilis yung tibok ng ating puso at natatanggal lahat ng ating toxic sa katawan. Ayun po.
At mayroon po ako na topic na related po dito, ang benepisyo at mga magagandang mangyayari sa atin o kahalagahan ng ehersisyo. Lalagay ko po dyan sa link sa baba para mapanood nyo po yung susunod. At kung mahilig kayo sa mga ganitong topic, subscribe po sa Ed's Dance